Paano ako naka-apply ng Hong Kong? Siyempre, hindi madali. Medyo mahirap, lalo na sa pagkakataong unang salta mo sa pag-abroad. Unang try mo. So, dumating ako dito sa Hong Kong year 2005, July 2005, nung ako'y pinagkalooban ng Hong Kong ID. Ang unang naging amo ko dito sa Hong Kong ay Chinese family. It's a royal Chinese family. Mag-asawa. Ang edad ay nasa 50 mahigit na. May dalawa silang binata na anak na wala na sa kanila. Ang isa ay nasa Canada at ang isa ay nagtatrabaho na rin. So, ang kasama nila sa bahay ay 2 pusa. Mga stateside na pusa na isa rin sa titingnan mo sa araw-araw. Maliban sa all-around na trabaho sa bahay, tulong-tulong ka dun sa among babae sa pagluluto, sa pamamalengke. So, pagdating ko dito sa Hong Kong that time, kasama ko lang ang mga kabatch ko sa training. Ako ay nag-training bago makarating ng Hong Kong, doon sa Pilipinas. Nag-training ako for 2 weeks. 2 weeks or 3 weeks, I can't remember. 6,000 pesos ang binayad, stay in ako doon. At itinuro sa amin lahat, mga bagay-bagay dito sa Hong Kong, mga ingredients na pagluluto, at kung paano magluto, Chinese way, mga Chinese ingredients tulad ng mga sa soup, mga gulay, stir fry, kung paano lutuin, mga soup, at kung ano-ano pa. So, yun ay tinuro sa amin. So, pagdating ng agency, sa ilan kaming mga kabatch ko ang nag-aantay doon sa mga kanya-kanya employer namin na sunduin kami. Ako ang pinakahuling sinundo ng aking employer, which is like alas 8 na ng gabi nung ako ay sinundo. Mag-isa na lang ako sa agency. So, pagdating ng bahay nila, nagluluto yung kanya misis at ako ay pinatulong-tulong doon sa kusina. Nakasuot pa ako ng aking t-shirt na agency. Ang pangalan ay Technique. So, ang agency ko sa Pilipinas, nung nag-apply ako dito sa Hong Kong, ay pangalan ay Kings. Ewan ko kung yan pa rin ang pangalan sa ngayon, which is 20 years ago na yon. At ang connection nila dito na agency, connected nila na agency dito ay Technique. Right, so, nung dumating ako sa amo ko, doon nila napagtanto na hindi ako marunong magluto. Which is totoo naman kasi bago ako mag-apply dito sa Hong Kong, iba ang trabaho ko sa Pilipinas. So, ikikwento ko yan sa susunod na kabanata naman ng ating istorya. So, dito muna tayo ngayon sa kung paano ako napunta sa Hong Kong. So, yun na, ikikwento ko sa inyo yung mga iba-ibang part ng aking buhay sa unang amo. So, yun na, pagtanto nila na hindi ako marunong magluto kasi nung pinahalo sa akin ng amo ang gulay na ginigisa niya doon, iba yung hawak ko at paghalo ng gulay, kaya nakita niya hindi ka marunong magluto. Kasi ang paghalo doon ng gulay ay push and then back, and then push and then back, and then the other side like this. So, ang ginawa ko noon ay ganun-ganon lang ako para ako nagpi-fencing. Sabi niya, hindi ganyan ang pagluto, paghalo ng gulay, kaya hindi ka marunong magluto. So, nangyari doon, pinabalik nila ako sa agency, tinawagan nila yung agency, at sabihin nila sinabi nila sa agency na turuan nyo ito magluto. So, pinapick up ako sa agency uli, dun sa bahay nila, at ang agency naman, ang isang taga-agency na yon na trabahador doon, dinala niya ako sa bahay niya, which is sa countryside ng Hong Kong. So, doon, tinuruan ako daw kuno na magluto, pero wala namang luto na nangyari. Ang ginawa niya, araw-araw pinalilinis lang ako ng bahay. At ang nagluluto ay ang lula. So, ano lang ba naman yung niluluto niya doon? Steamed fish. At gulay din, mga ganun-ganun lang din. Wala man sabi na, halika, ganitong paghalo. Ganito yung walang ganun. So, wala akong telepono that time. Wala akong cellphone. So, sila doon, hindi rin masyado sa English. May apo siya doon na lalaki na medyo marunong mag-English. Kaya nung tinimingan ko, mayroon silang landline. Tinimingan ko na pwede makigamit ng landline nyo. Kasi meron akong booklet, maliit. Nandun nakasulat yung telephone number ng amo ko. So, tinawagan ko.
Sabi ko, sir, kunin mo ako dito. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala naman nangyayaring turo ng luto dito. Ganun ba? Sige, sabi niya, kausapan kay agency. Kinamagahan, pagdating ng amo sa bahay nung gabi pala, sabi niya sa akin, pack your things, uwi ka na bukas sa bahay niyo. So, nagligpit na ako, kinamagahan, nung pumasok siya sa office, kasama na niya ako. So, pinikapuli ako ng amo ko dun sa office, tapos bumalik sa bahay. Ngayon, itong amo kong babae, tawa ng tawa nung nalaman niya. Sabi niya, bakit kasi pinapunta-punta ka pa doon ako naman nandito, pwede ka namang turuan. Tawa siya sa asawa niya. So, yun ang naging sistema ng aking buhay dun sa unang amo ko sa Hong Kong. That was July 2005. Unang amo ko sa Hong Kong. So, 2 years lang ako sa kanila. Hindi na ako na-recontract. Ewan ko bakit. So, at least 2 years natapos ko na-finish ko yung kontrata ko at hindi ako terminate, hindi ako na-break contract. So, malinis. And after that, ang kabanata ng ating pangalawang kontrata. So, natapos ako doon ay 2007. Kasi ang kontrata, 2 years yan. So, nag-start ako ng 2005. 2 years siya. So, natapos ako sa kanila ng July 2007 din. From July 2005 to July 2007. Right. So, yan ang aking kwento tungkol sa kung paano ako nag-apply dito sa Hong Kong at kung sino at paano yung naging unang amo ko dito. So, ang susunod na kabanata natin ay abangan. Thank you for watching.